Magandang bati, ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa globalisasyong pang-ekonomiko at kung paano nakakaepekto dito ang mga multinational corporations o MNCs at transnational corporations o TNCs. Marami tayong naririnig tungkol sa mga kumpanyang ito. Pero ano nga ba talaga ang papel nila sa ating lipunan? Ano ang mga positibo at negatibong epekto na dala nila? Unahin muna natin ang globalisasyong pang-ekonomiko. Ito ay tumutukoy sa mabilis at malawakang palitan ng produkto, serbisyo, puhunan at teknolohiya sa iba't ibang bansa. Kung dati, limitado lang ang kalakalan, ngayon halos lahat ay konektado mula sa pagkain, gadgets, hanggang sa damit na suot natin. Halimbawa, ang isang simpleng cellphone ay maaaring idisenyo sa Amerika, gawin ang parts sa China, tipunin sa Vietnam, at ibenta sa Pilipinas. Iyan ang lakas ng globalisasyon. Ngayon, pasok naman tayo sa mga MNCs at TNCs. Ang mga multinational corporations o MNCs ay mga kumpanyang may operasyon sa iba't ibang bansa. Pero ang pangunahing pamamahala ay nananatili sa bansang pinagmulan nila. Halimbawa, ang Nestle, bagamat nag-ooperate sa iba't ibang panig ng mundo, nakabase pa rin ang headquarters nila sa Switzerland. Samantala, ang mga transnational corporations o TNCs ay iba. Wala silang iisang sentro dahil pantay-pantay ang operasyon sa iba't ibang bansa. Halimbawa nito, ang Unilever, na parehong may malakas na operasyon at pamamahala sa Europa at Asia. Ngayon, tingnan naman natin ang mga positibong epekto ng presensya ng mga MNCs at TNCs. Una, malaki ang naitutulong nila sa paglikha ng trabaho. Kapag nagbukas sila ng pabrika o opisina sa isang bansa, nagbibigay sila ng oportunidad sa libu-libong manggagawa. Isang halimbawa nito ay ang mga call centers at BPO companies sa Pilipinas na nagbibigay ng trabaho sa milyon-milyong Pilipino. Ikalawa, nagdadala sila ng makabagong teknolohiya at kaalaman. Hindi lang produkto ang ibinabahagi nila, kundi pati na rin ang mga sistema ng pamamahala at bagong kaalaman na nakakatulong sa pag-unlad ng lokal na industriya. Halimbawa, natututo ang mga lokal na empleyado ng bagong skills at kaalaman na maaari nilang magamit sa hinaharap. Ikatatlo, nagbibigay sila ng mas murang produkto at mas maraming pagpipilian para sa mga mamimili. Dahil sa kompetisyon ng malaking kumpanya, bumababa ang presyo ng ilang produkto. Halimbawa, ang murang cellphone brands na galing China ay nakatulong para magkaroon ng abot-kayang smartphones kahit sa mga low-income families. At ikaapat, nakadagdag sila sa paglago ng ekonomiya. Malaki ang naibabayad nilang buwis at nakakatulong sila sa pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Dahil dito, mas dumadaloy ang puhunan at mas malakas ang ekonomiya ng isang bansa. Pero hindi rin natin may kakaila na may negatibong epekto rin ang globalisasyong pang-ekonomiko at mga MNCs at TNCs. Una, ang pagsasamantala sa manggagawa. Maraming kumpanya ang nagbubukas ng pabrika sa mga developing countries dahil mas mura ang labor doon. Halimbawa, sa mga garments factories sa Bangladesh at Cambodia, may mga ulat na mababang pagsahod at hindi ligtas na kondisyon sa trabaho. Ikalawa, ang pagkalugi ng lokal na negosyo. Kapag pumasok ang mga malalaking brand tulad ng McDonald's o Starbucks, mahihirapan ang mga lokal na kainan o coffee shops na makipagsabayan sa murang presyo at malakas na marketing ng mga MNCs. Madaling natatabunan ang mga maliliit na negosyo. Ikatatlo, ang pagkakaroon ng cultural na dominasyon. Dahil sa impluensya ng malalaking kumpanya,
mas pinipili na ng kabataan ang banyagang produkto kaysa sa lokal. Halimbawa, mas kilala na ngayon ang mga international fast food chains kaysa sa mga tradisyonal na pagkaing Pilipino. Dahan-dahan nawawala ang pagpapahalaga sa sariling kultura at produkto. Ikaapat, ang sobrang pagdepende sa malalaking bansa at kumpanya. Kapag sobrang nakaaasa ang isang bansa na dayuhang negosyo, nawawala ang kakayahang nitong magsarili. Halimbawa, may mga bansang nakaasa lamang sa electronics manufacturing para sa kanilang ekonomiya. Kapag nagsara o lumipat ang kumpanya, bagsak din ang ekonomiya ng bansang iyon. Ikalima, hindi rin natin dapat kalimutin ang polusyon at pagkasira ng kalikasan. Malalaking kumpanya gaya ng mining at oil companies ang madalas na sanhi ng deforestation, water pollution, at air pollution. Halimbawa sa mga lugar kung saan may mining operations, nagiging problema ang pagkasira ng kabundukan at pagkawala ng tirahan ng mga hayop. At ika-anim, ang paglipat ng kita sa iba't ibang bansa. Kahit na dito sila kumikita, kadalasan ay dinadala rin nila ang malaking porsyento ng kanilang kita pabalik sa bansang pinagmulan. Dahil dito, hindi lubusang nakikinabang ang host country. Sa kabuuan, ang globalisasyong pang-ekonomiko at ang papel ng MNCs at TNCs ay may dalawang muka. May mga positibong naidudulot tulad ng trabaho, teknolohiya at paglago ng ekonomiya. Pero hindi rin maikakaila ang mga panganib na dala nito tulad ng pagsamantala, pagkawala ng lokal na negosyo, pollution at pag-unti ng pagpapahalaga sa sariling kultura. Kaya't mahalaga na maging mapanuri at responsable tayo bilang mga mamimili habang patuloy na sumusuporta sa ating sariling produkto at ipinagtanggol ang interes ng mga manggagawa at kalikasan.